We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Pila ka mga punungan sa Iloilo apektado na bangod sang tuman kainit nga tiyempo. Mahina nga pagdako sang similya sang Bangros ginakabalakan. National Achievement Test sa Talisay City na dayon apisar sang suspensyon sang in-person classes. Mga classroom ginabutangan na sang madamo nga mga electric fan kontra init. 70 million pesos nga danyos na record sa sunog nga nagluntad sa bodega sang hardware materials sa barangay Gihaman, Leganes. School canvassing para sa Mr. and Miss Sinapsapan 2024 sa Hurdan, Guimaras. Mas ginpabungga, ngayhan! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagulat sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kagkomprehensibo nga mga balita sa Kabisay na katungdan. Ako naman sa Agent Bretos live diri sa Barangay 21 sa Bacolod City. Mga kapuso, pila ka mga punungan sa Iloilo apektado na bangod sang tuman ka init nga tiyempo. Mga puso, apat naman ka mga banwa sa probinsyang plano nga magdeklarar sang state of calamity. Garing balita nga gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Natalupangdan nga mahina magkaon ang mga similya sang Bangros sa punungan ni Manong Ben sa Dumangas, Iloilo. Sunod sa iya nagabatsyag man ang mga isda bangod sang tuman kainit nga tiyempo. Matuod hindi problema ang tubig bangod malapit sa dagat apang mahina ang pagkaon nila kag kun kaisa nagakalamatay pa. Mahina man pagdako nila subong kay tiba mo singkal ang dagat mo pait. Pait ang lablab hindi na makakaon mayo. Kung paano sa kaulan na main na ng kaon niya. Diri sa Barangay Ermita, pila ka mga punungan ang nagapahamtang na sang bird net agod proteksyon sa similya sa mga isda. Agod malikawan nga matuka sang pispis. Sa baylo nga Bangros, Banami o kun Pasaya naman ang ila padamuon. Suno kay Manong Jonald, apektado ang mga punungan sa mainit nga temperatura. Ilabi na nga nagalabot sa 41 to 44 degrees Celsius ang heat index sa Banwa halin pa sang tinarikdan nga semana. Kapreparar pa malangway pa man sila buwi, hindi pa man sa sila nga mabaog sa ormano. Hindi siya kasarang kung sa dapat normal ang klima Ang iban nga residente, panginpusla na lang ang tagiti sang init para magbulad sa mga tilapia. Pakaso ni bulad para masudar man. Sa record sang Mao Dumangas, naglabot sa 120 million pesos ang halit sa agrikultura dala sang El Nino. Apang kalabanan sini sa humayan kag high value crops. Dumangas ang nag-report sang pinakamataas nga balor sang kahalitan sa probinsya. Nagadihon naman sang para makadeclare sang state of calamity. Tapos si Mayor may ara na siya nga ni-secure nga fund para ibulig sa mga affected nga farmers and fisher folks. Sa bugos nga probinsya, malapit sa 621 million pesos ang halit sa agrikultura. Ukon may katumbas nga 12,288 ka mga mangunguma ang apektado. Sa subong may apat na kabanwa nga nagaplano nga magdeklarar sang state of calamity lakip diri ang Dumangas, Barotac Nuevo, Anilao kag Carles. Nanda na sang probinsya ang requirements sa tion nga malabot ang parameters sa deklarasyon sang state of calamity ilabi na kung may duha na kabanwa nga magadeklara sang state of calamity. I-caution ko man ang aton mga local government units nga ang ila declaration of the state of calamity should have basis for the declaration based on the post-rapid damage assessment and needs analysis report. Sa datos ng RDRRMC, yara na sa 770 million pesos ang halit sang El Nino sa Western Visayas. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, sa probinsya sa Negros Occidental naman, NAT o National Achievement Test
Sa pila ka mga bulutuan sa siyudad sang Talisay, gindayon apisar sang suspensyon sang in-person classes bangod sang tuman kainit sa probinsya. Nakatutok, Aileen Pedreso. Extended ang suspensyon sa in-person classes sa preschool tubtub high school sa pampubliko kag pribado nga bulutuan sa siyudad sa Talisay subong adlaw bangod sa tuman kainit nga tiyempo. Kahapon, gintugutan sa city government ang natala nga schedule para sa National Achievement Test sa siyudad. 50 ka grade 6 kag 7 student ang gin-identify sa DepEd Division of Negros Occidental nga magkuha kung tani isang exam. Apang bangod ang 5 sa mga ini ang naglain ng pamatsyag. 45 na lang ang nagkuha sang test. Sunod sa pamunuan sa bulutuan, ang tis pamalang test. Ginsiguro sa mga ini nga mapreparar sang maayo ang mga classrooms nga gamiton sa mga estudyante. Start kami as early as 7 o'clock. Dito sila nga room sa grade 6 gidya sa baba kay mahangin to ya, and then we put additional electric fans for them. Nagapadayo naman ang pagpatuman sa alternative learning sa mga bulutuan sa syudad. Apisar sang pagpanghangkat nga dala sa El Nino, ginatingmuan sa mga manunudlo nga mapangitaan sang pamaagi agud hindi maapektuhan ang pag-ieskwela sang mga kabataan. We had to prepare alternative delivery mode o kon ADM to continue na learning of our pupils even using the modular distance ng learning. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, balor sang halit nga ginbilin sang nasunog nga warehouse sa Leganes, Iloilo, naglabot sa 70 milyones pesos. Samtang 2 ka balay gintupok sang kalayo sa Tigbawan, Iloilo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Gidbuhag sang tuman kadako nga kalayong mga estudyante sang Napnapan Elementary School pasado alas 11 kainas ang aga. Suno kay Tigbawan Municipal Fire Marshal nga si SFO4 Carlos Cerudo Jr. sa likod lang sang eskwelahan nagluntad ang sunog sakop sang barangay Napnapan Sur. Duwa tanan ka mga pamalay nga ginapanag-iyahan sang pamilya Tuante ang gidlabon sang kalayo. Wala naman naglaptap ang kalayo kag natigayon man nga napalong alas 11:40 sang aga. Wala pa natumod ang gitunaan sang sunog. Naglabot sa 12 ka oras antes na deklarar nga fire out ang sunog nga nagluntad sa isa ka bodega sang hardware material sa barangay Gihaman, Leganes kahapon. Suno sa Leganes Fire Station, nagsugod ang sunog alas 3 kahapon sang hapon kag alas 3 na kainas ang kaagahon sang lubos nga nauntan. Nagdugay ang mopping up operation bangod sa mga combustile kag flammable material sa sulod sa bodega, pareho sang PVC, pinta kag mga butane. Nagdangat sang 70 million pesos ang inisyal nga halit nga gitugas ang kalayo base sa computation sa Bureau of Fire Protection. Apang ang ining sa estruktura pa lang, kag posible pa nga magsaka base sa mga in-report sa tag-iya sa warehouse nga nagkalasunog nga stocks nga yara sa sulod sini. Padayon pa ang ginaimbestigaran sang BFP ang gitunaan sang kalayo. Pila ka insidente sang sunog ang nagluntad sa Leganes ang damlaglang gani panumdum sang Leganes Fire Station sa publiko, maghalong gid sa paggamit sa mga kagamitan nga di kuryente, kag mangin mahinalungon sa paghaboy sang upos sang sigarilyo. Sang ilang cigarette butter anong gid nila, sektihon gid nila pat yon nga danay nila antes ihaboy sa proper nga harabuyan. Upoy kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. O sa mga pasaway na hala nagtukod na sa task force ang Bacol City Police Office sa BCPO nga magatutok sa hugot nga pagpatuman sa City Ordinance 534 ukon ang pagdumili sa anuman nga sahe sang vandalismo kag pagpangguba sa mga propiedad sa syudad. Natalupang niya madamos ang vandals nga makita sa syudad base sa uli nga monitoring kag report sa Bacol City LGU. Santo naman, sa report sa Department of Social Services and Development, mas 5 kabataan ang nagapang vandals. Paano man sa LGU kung magpahamtang sa Freedom Wall, agud mapaiway ng vandalismo. Samtang may natubod ng mga gang o grupo ang kapulisan base sa pangalan kag simbolo nga ginapinta sa mga nagkalain-lain nga pader. Sa iban pang
mga balita, intensibo nga operasyon batok sa nagagamit sang modified muffler kag on-road parking ginapatuman na sa Iloilo City. Si John Sala nakatutok live sa Valeria Street, Iloilo City. John? Jared, pagkatapos ng inmando ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang paglagas sa mga violators sa illegal parking kag modified muffler, kilayon niya ginsuguran ang mas hugot na operasyon. Ginapatuman nga ang hugot nga operasyon sa Iloilo City Traffic Management Unit kag Iloilo City Police Office Traffic Enforcement Unit sa pagpangdakop sa mga nagagamit sang modified muffler o tambutsyo nga nagatugas ang gahod sa mga dalanon. Subong 2024 naglabot sa 95 ka mga modified muffler na kumpiskar sa ginpatigayon nga joint operations ang ICTMU kag ICPO-TEU. Sa damnag lang ginmando ni Mayor Jerry Treñas ang giyera kontra sa modified muffler kag illegal parking sa syudad sang Iloilo. Suno sa ICTMU kalabanan sa mga nakumpiskar ang giyera sa dalanon sa Mandurriao kag Haro. Hugot ang paandam sang ICTMU sa mga motorista nga hindi na magpatuga-tuga nga magpamodify sang tambutsyo. Sa to sa anti-muffler ordinance ang Iloilo City LGU, 5,000 pesos ang penalidad sa third offense sa mga nagakaladakpan. Maybe mga kulang sa pansin. At least hindi nyo sa diri sa syudad sang Iloilo because may existing ordinance kita. Nag-request ng ICPO sang dugang nga 8 ka mga decibel meter sa Iloilo City Government tungod isa lang ang ila ginagamit subong. Samtang sa datos naman sang ICTMU halin sang December 2023 may 34 na sila ka mga motorsiklo, 14 ka mga e-trike kag 74 ka mga tricycle nga ginpang impound bangod sa on-road parking. Apang napulo pa lang ka mga four-wheeled pasaka ang mga salakyan ang natikitan. Suno kay Garbanzos initungod nga ang mga nagabayular nga on-road parking ang mga salakyan kalabanan ang wala sang driver. May ginabilinan lang sang alarm ticket ang enforcer apang wala man nagabayad sang violation sa City Hall. Gani ginaduso sang ICTMU nga ipatuman liwat ang towing and clamping ordinance sang syudad. Jared, sa karon may gintukod na nga operating kag enforcement team nga magatutok sa implementasyon sa operasyon batok sa modified muffler kag illegal parking. Jared. Maraming ganyan salamat sa update, Kapuso John Sala. Samtang mga kapuso sa probinsya sa Negros Occidental naman, isa ka persona ang napatihan miyembro sa New People's Army patay sa naglunta na enkwentro sa bahin sang Banwa sa Moises Padilla. Nakatutok, Aileen Pedreso. Ginkumpirma sa militar nga isa kakatapos ng New People's Army ang napatay sa pagbayluhan ng isang lupok sa tunga sang 62nd Infantry Battalion kag rebelde nga grupo sa sitio Angalan, Barangay Quintin Remo sa Banwa sang Moises Padilla kahapon. Sunod sa militar, positibo nga ginkilala sa mga anay upod nga rebelde ang napatay nga si Marlon Catasio. 4 pa kakaupdanan sini ang ginapangita sa militar kag kapulisan. Padayon gyapon ang ilang pursuit operations, no. Actually ning napatay ni sa first encounter pa ni siya mo. But lately lang naton siya nakita after sa clearing operations. Ginpahayag man sa militar sa ilang pagpangusisa nga may kaso nga murder ang napatay nga NPA. Apang sunod sa kapulisan, gina-validate pa sa mga ini ang background ni Catasio. Background check na namo na siya itong niya background. Nagapabilin ang ginapatuman nga seguridad sang militar kag kapulisan sa lugar. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mas nangin bongga ang Mr. and Miss Sinapsapan Elementary School sa Hordan, Guimaras, subong nga tuig 2024. Inibangod mas ginpreparahan gid sa mga ginikanan kaupod ang tagsa ka mga pamilya ang kantidad nga ginhatag para makuha ang corona. Ang grade 2 ang nagdaog subong nga tuig nga nakatipon sang 1,029,000 pesos. Ginsundan ini isang grade 3 nga may masobra 304,000 pesos, ka grade 4 nga may masobra 244,000 pesos. Sa ginhimo nga canvassing, bisan makapoy kag mauti ang pag-isip sang kwarta, kung all smiles gihapon ang mga manunudlo, pangud simbolo kuno ini sang kaalwan sa mga ginikanan para matigayon ang proyekto subong nga tuig nga pagtukod sang exit gate. 10% sa natipon sang pitotanan ka grade levels ang makadto sa eskwelahan. Sa nagligad nga tuig, 1.8 million pesos ang na-canvas ng kwarta sa pareho man nga fundraising activity. Ang natipon nga 180,000 pesos ang gingamit sa pagpatukod sang pader kag iban pa nga proyekto sa eskwelahan. Gina-apresyar sang principal ang maalwan nga mga tawo nga wala nagduha-duha nga maghatag nga wala sang ginalauman nga kabaylo.
sa exit gate namin. Nga dako siya para sa emergencies. Balak tambilan na sa project ang nga pader. Inabify naton ang atong istilahan. Amo sina ang naintindihan na iya sang ginikanan nga hindi mag-waste ang ilang kwartang inhatag. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala na nakapalagyo sa operatiba sa Police Station 10 si alias Toto nga ginapahayag nagabaligya sang binulto nga illegal nga droga sa barangay Handumanan sa Bacolod City. 80 gramos nga suspected shabu nga nagabalor 544,000 pesos ang na-recover sa iya pag-inako. Arestado man sa drug buy-bust operations ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Boulevard, Molo ang magtiyo nga sanday alias Angwa, 68 years old, kag alias Tuko, 35 anyos. Duha ka semana nga ginpaydalom sa monitoring ang duha tubtob na katransaksyon sa otoridad kag nabaklan sang balor nga 12,000 pesos nga suspected shabu. Naglabot sa 2.4 million pesos ang balor sang suspected shabu nga nagabugat sang 120 grams ang nakumpiskar sa mga suspect. Magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ang tatlo ka mga arestado. Mga po sa Division of Bacolod City, nagapanguna sa medal tallies ng Negros Occidental Provincial Sports Meet 2024. Mainit nga panahon, hindi nang inupang sa atong mga student athletes pati coaches nga magpakitang dila. Diyaring balita ng atong gintutuka. Sa sunod sa isa ka semana, pisar nga wala nagapanaog ang heat index sa 40 degrees Celsius kada adlaw. Ginpakita sang kapin 10,000 ka student athlete kag coaches nga mas mainit ang ilang dedikasyon kag pagbalangga sa sports sa 2024 Negros Occidental Provincial Sports Meet. Apisar sa mga insidente sang heat exhaustion, pagkalipong kag sports-related injuries. Never say die ni Grand C athletes nga ipakita ang ila abilidad. Ang amon sekreto da kay tungod nga nami ang amon coordination with different local government agencies including Bacolod City, who is the host of all the venues and the visiting areas. Labi nga ginakilala man sang DepEd ang sakripisyo sang mga para-athletes nga wala nagpaperde sa kainiton kag nagsambuha gihapon sa mga sporting events kangay sa athletics sa Panad Park and Stadium. Then kung nauhaw, taman ka init, tubig lang para at least manhan lang ilang nabatsyag nga init. Sa medal tally as of 7:54 p.m. sang April 4, nagapangunang Division of Bacolod nga nakakuha sang 54 golds, 40 ka silver, 33 ka bronze, ukon kabugusan nga 127 ka medalya. Ginasundan sang host nga Division of Negros Occidental nga nakarehistro sang 34 golds. May 17 nga medals sa ipauling Division of Cadiz, kag 16 ang Kabangkalan, kag 14 ang Division of Silay. Buwas siwato ng closing ceremony sa Panad Park and Stadium. Kung may nagdalaog, may ara man nga naperde apang sa kabuhi, dapat matunan nga magbangon. Sige lang, okay lang. Anad naman. Masakitan. Sa pagtakop sa provincial meet, ginapanghanda naman ang WIVRA nga dirihiwaton sa Negros Occidental sa masunod nga bulan. Opod Kirinal Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Pari nga chairman sa isa ka transport cooperative sa Iloilo nagsabat na sa ginalegar irregularidad sa kooperatiba. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginatahag ni Reverend Father Ricardo Iniego Jr., Chairman sang Alliance of Provincial Operators and Drivers Transport Cooperative o kon APOD TC, nga wala sang ginatago ang kooperatiba sa mga miyembro sini. Wala kuno sa kamaturan na nga ginatago sini ang financial statement base sa reklamo sang 65 ka mga miyembro sang kooperatiba. Suno kay Father Iniego, wala man sini ginapunggan ang mga miyembro nga maka-access apa ang kondisyon lang sini, hindi pag ipagwa kag ipalapta sa ibang nga tao. Na-complain nila na they are deprived of the transparency of the records like that, that is not true. Kung member ka, you can always look at the records. Yun na right na sa members to see the records. But remember, only to see.
Ginalantaw sini nga ang mga nagareklamo ang naumpluwensyahan sa mga tao nga nagapamatok sa modernization program. Ginpahayag ni Father Iniego nga ang isa ka bus ang nagabilis ang 2.3 million pesos. May 65 units ang Apod DC nga ginabayran sa bangko sa di nagalabot sa 2,229,581 pesos ang monthly amortization kag interest. They have nothing to question about because wala man sila singgin butang. Ang nagatag niya, bangko, nagpaulam siya bangko 95%. 5% siya sa gobyerno. Amuni, ginabayaran namon everyday nga amortization. Kung basehan ang consolidated financial statements ng kooperatiba sa tuig 2023 nga projected income yara sa 28 million pesos. Apang aktual sini yara lang sa 565,652. Bangod sang sitwasyon sang co-op nga matamat nga nagpamerdihan, ginhinyo sang pari ang mga miyembro nga temporaryo nga untaton ang paghatag sang ginatawag nga investors share nga 15,000 pesos kada bulan tubtub makabangon liwat ang kooperatiba. When we get to the 7th year, nasa din impas ng bangko, then all nga kita sang bus, iyan ang sang co-op, then mapuskit maghuray-huray tanin sila if only they could we. Nahibaloan nga yara sa 1,000 pesos ang membership fee kag 5,000 pesos ang capital build-up agud makapamiyembro sa Apod TC. Matapos nga makalabot ang reklamo sa mga miyembro sa Cooperative Development and Authority 6 kag Arsobispo, ginpasalamatan man sini bangod pinaagi sini maklaro man sini ang iya pangalan kag mapamatud-an nga wala sa may ginatago ang kooperatiba. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Are you ready, madlang kapuso? Ululupod naton nga tutukan ang It's Showtime diri sa Kapuso Network. Buwas na 11:30 AM magadulong naman sang fun ng halian ang Showtime family sa GMA7. Umpisa sa Lunes, malantaw naman sila sa pagpatak sang alas 12 sang udto. Bantayan sa unang episode buwas ang pasabog ni Mimi Vice Ganda sa iya ang kabogable birthday celebration. Hindi man magpauli ang happy time ng bayan. Umpisa sa Lunes, April 8, malantaw naman ang TikTok clock sa GTV from 11 AM hasta 12 noon. Updan kanday Kuya Kim, Mama Pokwang, Rabia Mateo, Faith Da Silva, Jason Gainza, kagiban pang Sparkle Stars sa 1 to sawang kulitan kag paghatag sa papremyo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dog rumors sa isa ka veterinary clinic patay sang gintiro sang riding in tandem suspect sa syudad Sampasi. Si John Sala nakatuto. Naayon na nga bata, way ka ginayasing ano ni sa iya. Nagapanawagan sa kustisya ang pamilya sang 28 anyos kasi Keith Carl Di Mayo nga gitiro patay sa riding in tandem suspects kay nasang aga sa barangay poblasyon ni Lea Pasig City. Nakaagom ini sang patal nga pila sa likod nga naglapos sa dughan. Suno sa lola si Di Maayo nga apo, bata utod kag tiyo ang biktima. Abi mo sila na nga mauluton. Siya pa na ganing nagasagot sa mga hinablo siya. Nga wala si mga nanay. Ay, nag-aubra lang na sa iya. Wagi na sa iya, Kwan. Suno sa Pasig City Police, nagabukas ang veterinary clinic si Di Mayo sang hinalilang gintiro sang wala pa makilalaan nga suspect. Sa sining nga CCTV footage, makita niya nagapreparar ang gunman nga nagasuksok sang pula nga helmet. Itong mabayo, chinelas, puti nga shorts, kag may bit-bit nga backpack. Mati-untion, makitaan man ang driver sa motorsiklo nga nakapingkalong sleeves kag itom nga dilargo. Gilayon nga nagpadagyo ang mga suspect pagkatapos ang krimen. Isunda namon sa Pataka sa school kag naog sa Kalilangit. Kalilangit. Oo. Ang lapos ng Kalilangit sa din siya. Sa tinda ni sa.
Tapos, may mga CCTV kita. Namo pa na ginasubong follow up pa naman sa tropa. Tuman nakakibot sa mga trabahante sa kaingot ng mga establishmento sa ginaubrahan sang biktima bangod sa ila pagkakilala. Mabuot kag wala sang kontrang biktima. Siyempre daw magulat ka ba na wala man siyang kaaway. Ganun natabo bala sa kanya. Gitingan sa news team ang makuhaan sang bahay ng tag-iya sang veterinary clinic ang ginaubrahan sang biktima pang wala na ini magkatagpa sang statement. May mga anggulo nga ginasundan ng Pasig City Police. Trabaho, personal nga agrabyo kag love triangle. Basi kung may sa kanya man, sa iya nobya man, ina-contact naman gina pero suno siya, bago lang sila kakilalay man. Kailan na silang kagulan sir? Tuway pa, nabisabat sa akon, bago lang dito no. Pero amiga niya sir, may bana or ano? Way na sa akin, patay na nga mo. Pila pa lang kabulan nga nag-obra sa veterinary clinic ang biktima nga tumandok sang Ahoy, Iloilo. Sa pagpakikango sang news team sa Ahoy Municipal Police Station, wala kuno sang record sa mga illegal nga aktibidad o kung reklamo sa banwa batok sa biktima. I-gestal, why siya report na. Kasi papalibay ko sila sa investigator ng Intel. Kung may pamilya ni siya, may pa. Padahil pang-investigasyon sa kapulisan, isa ka fired cartridge ang kalibre 45 nga pusil ang na-recover sa kapulisan. Upuod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mabuso sa Negros Occidental, lalaki nga nakuhaan sang CCTV nga ginapahayag tuyo mga awat sa isa ka balay sa San Carlos City nakilala. Dua ka persona pinason sa ginbuno bangod sa suyaay sa ilimnan sa Banuas ng Ilog. Nakatutok Aileen Pedreso. Pilason ang mag-amiguhay nga sanday Alias Boy kag Popoy sang ginbuno sa Barangay 2 sa Banuas ng Ilog, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, updanay nga nagainom ang sospek na si Alias Angas kag mga biktima sang hinali na lang nga nagsuyay ang mga ini. Bangod sang kahulugbon, aksidente kuno sunod sa kapulisan nga nabuno sang sospek ang isa sa mga biktima. Desidido nga magpasaka sang kaso ang isa sa mga biktima batok sa sospek. Nainom sila yung tatlo. Nag-inuman sa piyakro. Ang isa, pag dito nagsugod ang ilang pag-sinuyay, ma'am, tungkol sa kahulugbon. Nakilala na sa kapulisan ang lalaki nga nakita sa CCTV video nga nagsaka kag nagsunod sa isa ka balay sa San Carlos City. Sunod sa kapulisan, ginahulat na lang nga magpasaka sang kaso ang tag-iya sa balay batok sa sospek. Napurnada ang tuyo kung tani nga pagpangawat sang lalaki sa ginlagas sang ido sang tagbalay. Actually, ma'am, ano man to? Wala man to makonsummate ang pagpangawat tungkol siyang iro. Nahibaluan nga ang sospek ang residente man sa mga lugar. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-dissipate o kung natunaw na ang low pressure area nga ginabantayan sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Sa subong wala sang bag-o nga malain nga tiyempo nga nasiplatan nga posible nga makaapekto sa pungsod apang padayon ang pagluntad sang easterlies o kung mainit kag mapaang nga hangin halin sa Pacific Ocean. Nagapadayon ang posibilidad sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may chance sang ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sang pungsod, ilabi na sa Mindanao. Samtang naglabot sa 40 degrees Celsius ang maximum heat index sa Bacolod City kag Iloilo subong nga adlaw. Ginsugura na ang demolisyon sa mga building nga nagkalaguba tugas ang magnitude 7.2 nga linog nga nagluntad sa Hualien, Taiwan. Gamit ang mga excavator, ginpangkuha ang nagkalabuka nga mga semento, samtang ang mga trabahador ang nagpang-drill sa mga dingding kag nag-spray sang tubig. Ang linog ang pinakamabaskog nga nabatyagan sa Taiwan sa nakaligid nga 25 ka tuig. Inanggitunaan sang kamatayon sang 10 ka tawo kag pagkasamad sang kapin 900 pagid ka iban. Patay ang anak sang isa ka mataas nga opisyal sang Dominican Republic matapos matiruhan sa isa ka gas station sa Houston, Texas sa Estados Unidos. Ang biktima ang ginkilala kay Luis Alfredo Pacheco Rojas, 34 anyos, nga anak ni Alfredo Pacheco, nga amo naman ang naga-oversee sa lower house sang lehislatura sang Dominican Republic. Ang insidente ang gintawag sang kapulisan nga targeted attack nga ginpatigayon sang 4 ka kalalakinan.
Mapuso Balantayan, San Sebastian Lady Tags, kag San Beda Red, ukon Lady Red Spikers, sanda na sa opening sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Domingo. Nakatutok Julius Bilacao. Sa ila pagpanghanda sa palabuton nga NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Domingo, prioridad sang San Sebastian Lady Stags nga makabalik sa daan nga kondisyon kag manginisa ang mga bago kag veterano nga miyembro sang team. Tuloy-tuloy pa rin kami sa training. Every day nagko-combo kami. Focus kami sa offense and defense and we do extra loads like plyo, weights, ganyan para ma-maintain yung strength namin. Yung rookies po namin, pinagandaan po namin lalo na yung communication po namin sa loob ng court, yung mga banding po namin. Para sa San Beda Lady Red Spikers naman, magluwas sa mga bago nga players. May bago man sila nga coach. Pagpasok ko medyo na bago lahat ang sistema. Hinigpitan natin sila when it comes to training, when it comes to yung mga gala-gala. So medyo nabawasan lahat yon. So naging seryoso lahat yung mga ginawa namin training. Yung system po namin, like lahat po talaga nagbago na. Fortunately, lahat din po nag-i-improve and nakukuha po yung mga bagong learnings and tsaka bagong sistema po sa team na po. Pila katulog na lang, bakbaka na sa volleyball court. Bantayan ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament subong nga Domingo, April 7, live sa GTV, alas 11:30 sa aga. Julius Bilacaol, 1, Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo kini salamat sa pagtutok. Ako sa Edith Priatos, happy weekend. Kapuso, mag-isa kita kag ibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.